Hindi nagtagal at inimbestigahan ni Dylan si Don Ororts. Maya-maya, habang nagbibihis si Noah, dumating si Dylan at ibinahagi ang natuklasan. Ayon sa kanya, si Don, kahit mahusay na itinago kasama ng kanyang mga magulang, ay lihim na tauhan ng kapatid niyang si Gilbert. Naniniwala si Dylan na ipinadala siya ni Gilbert bilang especially iya upang mangalap ng impormasyon at ipasa iyon pabalik. Nakikita rin ni Noah ang posibilidad na iyon, kaya inutusan niya si Dylan na huwag itong ipagsabi. Ngayong alam nilang especially iya si Don, maaari nila itong mapakinabangan. Namangha si Dylan na nahinala agad ni Noah si Don Ort sa unang tingin pa lamang. Ngunit batid ni Noah na hindi iyon basta kutob. Nang pumayag si Don na maglingkod sa kanya, napansin niyang hindi tumaas ang kanyang stats, at sapat na iyon upang malanawan siya sa katotohanan. Pagkaraan, sinabi ni Dylan na may taong mula sa tindahan ng Bardsley na nais makipagkita kay Noah dahil nahanap na raw ang kayamanang hinahanap niya. Hinulaan ni Noah na umepekto ang 10,000 rain na pain. Ilang sandali pa, pumasok si Alan at sinabing nakuha na niya ang bagay na hinahanap. Ipinapasok ang isang malaking pintura na natatakpan ng tela. Agad na pagtanto ni Noah na isa itong obra, bagay na ikinalito niya sapagkat mga mahiwagang kagamitan ang kanyang ipinahanap, at hindi ito mukhang karaniwan. Inalis ng mga ngalakal ang takip at ibinunyag ang sinaunang larawan ng isang dalagitang may lunti ang buhok na natutulog, si Hiwa. Ipinaliwanag nitong hindi ito pangkaraniwang pinta. Lumapit si Noah, at habang papalapit, marahas na tumugon ang kanyang Leviathan, na nagpaunawa sa kanya na isinumpa ang obra. Pagkatapos, nagdala si Alan ng replika ng parehong larawan, na nilikha noong panahong ginawa ang orihinal, gamit ang kanyang Leviathan. Madaling naramdaman ni Noah na may kakaibang aura ang orihinal na pinta. Bagamat magkahawig ang dalawa, ang larawan ni Hiwa ay isang isinumpang artifact na tumatanda habang lumilipas ang panahon. Kaya alam na ni Noah ang dapat gawin. Hinugot niya ang kanyang Leviathan at walang pag-aatubiling tinaga ang obra. Ikinabigla ng mga ngalakal. Ngunit imbes na masira, nabasag ang sumpa nito. Dahan-daang nagising ang dalagitang nasa loob at lumabas mula sa larawan. Ganap na nakaalis si Hiwa at tumayo sa harap nila. Nanginginig sa takot si Alan, samantalang nanatiling kalmado si Noah. Nagsalita si Hiwa kay Noah sa di kilalang wika. Ipinaliwanag niyang ang kanyang larawan ay ipininta gamit ang sarili niyang dugo. Pinatay siya ng pintor noong bata pa siya at inihalo ang dugo niya sa pintura. Napamaang si Alan sa narinig. Sinabi ni Hiwa na nais niyang suklian si Noah sa pagpapalaya sa kanya. Hiningi lamang ni Noah ang panunumpa ng katapatan. Pumayag si Hiwa. Di naglaon, napansin ni Noah na bahagyang tumaas ang kanyang earth skill, patunay ng kanyang katapatan at magiging silbi sa hinaharap. Taglay ni Hiwa ang maraming kapaki-pakinabang na kakayahan. Isa rito ang shape-shifting, na ipinamalas niya sa pamamagitan ng pag-anyong Alan at bahagyang pagpapasingaw ng kanyang katawan. Nabigla ang mga ngalakal nang gayahin ni Hiwa ang kanyang eksaktong anyo, parang salamin. Inisip ni Noah na ito ay transformation magic. Pagkatapos, sinabi ni Noah kay Alan na babayaran niya ang anumang presyong itakda nito at ipaalam kung may iba pang bagay na maaaring makuha. Pumayag si Alan. Kinabukasan, bumisita si Byron kay Noah at ibinalitang natamo ni Ada ang pabor ng emperador at pormal ng kinilalang isa sa mga attendant. Ang rebeltong nasa likod niya ay handog niya kay Noah bilang pasasalamat. Si Ada ang dalagitang ipinadala ni Byron sa palasyo bilang lingkod. Nagulat si Noah na ang napiling babae ni Byron ay umangat bilang attendant. Sinabi niya kay Byron na malaki ang nagastos nito sa handog, sapagkat batid niyang ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000 ryan. Nagulat si Byron nang mahulaan ni Noah ang eksaktong halaga ng rebulto. Ayon kay Byron, binili niya iyon dahil sa tuwa na naging attendant si Ada. Umaasa siyang balang araw ay umangat ito bilang wife. May 4 na ranggo ang mga consort, attendant, concubine, wife, at sa tuktok ay ang empress, ang legal na asawa ng emperador. Karaniwang tumataas ang ranggo batay sa pabor ng emperador at sa posisyon ng kanilang mga anak sa maharlikang angkan. Halimbawa, naging wife ang ina ni Noah matapos niyang matanggap ang titulong wise. Iisa lamang ang maaaring maging empress. Kung hanggat man si Ada, wife na ang pinakamataas na posibleng marating niya. Sumang-ayon si Byron at sinabing umaasa rin siyang makamit ang pabor ng emperador.
Ipinaliwanag ni Noah na ang pagiging wife ay hindi lang nakasalalay sa pabor kundi sa politika. Maaaring maging malupit at desperado ang ibang consort sa agawan ng atensyon. Halimbawa, kung papalitan ng pabango ni Ada ng amoy na kinamumuhian ng emperador, maaari itong magwakas sa kanya. Kaya pinayuhan ni Noah na ipaunawa kay Ada ang realidad ng sitwasyon. Umalis si Byron matapos sabihin na naiintindihan niya. Pagkatapos, inabot ni Noah kay Zoe ang isang liham at 10,000 rand upang ipadala sa kanyang ina. Nagtaka si Zoe dahil mas angkop si Dylan bilang sugo sa kabisera. Ipinaliwanag ni Noah na bawal ang mga lalaki sa loob ng Inner Palace kung saan naroon ang kanyang ina, kaya minsan lang siya makadalaw bawat taon. Habang naroon si Zoe, inutusan niya itong iparating sa kanyang ina na siya na ngayon ang itinuturing na tagapag-alaga ni Ada. Napagtanto ni Zoe na gagamitin ni Noah ang sariling ina para sa politika. Kinumpirma ito ni Noah at pinaalalang sa pamilyang imperial, inuuna ang estado at pakinabang bago damdamin. Kung hangga't si Ada, maaari itong maging mahalagang kakampi ng kanyang ina. Nagulat si Zoe ngunit pumayag na ihatid ang mensahe ayon sa utos. Bago siya umalis, tinanong ni Noah kung kumusta na ang kanyang ina. Sinabi ni Zoe na maayos ang kanyang ina, ngunit may kakaibang nangyari kamakailan. Bahagi ng tungkulin nito ang pagbukas at pagsara ng tarangkahan tuwing gabi. Kagabi, may narinig siyang kakaibang ingay kaya nag-imbestiga siya at may napansing aninong nagkukubli. Hindi man malinaw ang mukha, tiyak niyang may palihim na pumapasok at lumalabas sa gabi. Napahalagahan ni Noah ang impormasyong ito at inutusan si Zoe na sabihing panatilihin muna itong lihim. Nang gabing iyon, habang magsasara ng tarangkahan ng ina ni Zoe, biglang sumulpot si Don Orort sa likuran at tinusok siya ng karayom, agad siyang napatay. Iniwan niya ang katawan at mabilis na tumakas. Ngunit nabunyag na sina Noah, Zoe, at ang ina ni Zoe ay nagmamasid mula sa kalapit na palumpong. Ang nakahandusay ay si Hiwa, na nag-anyong ina ni Zoe upang subukin ang hinala ni Noah. Sinabi ni Noah na sinwerte siyang nabuhay. Inutusan niya si Zoe na pekay ng pagkamatay ng kanyang ina. Dalhin ang huwad na bangkay sa kanilang bayan, bilang pinakamainam na libingan. Naniniwala si Noah na dapat munang lumayo si Zoe. Kung mananatili ang kanyang ina roon, muli itong tatargetin. Kaya pinahinga niya muna ang mag-ina. Lubos silang nagpasalamat. Tinanong ni Zoe kung ligtas bang pakawalan si Don. Sumagot si Noah na ayos lang dahil mahigpit siyang binabantayan ni Hiwa. Kinabukasan, nagising si Don na balot ng benda at nagulat nang makita si Noah sa tabi niya. Wala siyang maalala. Tinulungan siya ni Noah na sariwain ang nangyari, matapos iulat ni Don na napatay niya ang ina ni Zoe, sinaksak siya ng isang tagapamagitan at itinapon sa ilog dahil bigo siya bilang especially iya. Ayon kay Noah, siya ang sumagip sa kanya. Humanga si Don sa maagang paghahanda ni Noah at napagtantong karapat-dapat ito sa titulong Wise Prince. Sinabi ni Noah kay Don na hindi niya kailangang isakripisyo ang buhay. Maaari pa siyang manumpa ng katapatan at maglingkod sa kanya. Labis na naantig si Don sa ikalawang pagkakataon at napaiyak sa pasasalamat. Sinuri ni Noah ang kanyang stats at nakita niyang tumaas ang win stat, patunay ng tunay na panunumpa. Pinayuhan niya si Don na magpagaling muna. Pagkatapos, bibigyan niya ito ng bagong pangalan at pagkakakilanlan. Balak niya itong gawing ampon ng isang bumagsak na angkan at kalaunan ay italaga bilang lokal na gobernador. Upang makabawi, ibinunyag ni Don ang mahalagang lihim, ang dati niyang amo, si Fist Prince Gilbert, ay naghandog ng kakaibang regalo sa emperador. Nabigla si Noah. Agad siyang nagtungo sa palasyo, lumuhod, at nakiusap na itigil ang pag-inom ng alak na Phoenix. Nakilala ito ng emperador, alak mula sa teritoryo ni Gilbert na inialay sa maharlikang pamilya. Tinanong niya kung bakit ito tutol. Ipinaliwanag ni Noah na maayos ang alak at maaari pang magsilbing toniko kung regular iinumin. Ngunit kapag isinabay sa isang tiyak na pagkain, nagiging nakamamatay na lason. Ang pagkaing iyon ay Dragon's Claw, espesyal na handa na kinakain ng emperador at ng koro ng prinsipe na si Albert minsan sa isang taon sa ritual para sa mga ninuno. Dahil isang taon nang iniinom ang alak ng walang epekto, walang maghay-hinalang may lason. Ngunit sa oras na kainin ang Dragon's Claw, iiral ang bisa nito. Kung may magtanong man, magmumukha lamang itong trahedyang aksidente. Naunawaan ng emperador ang pahiwatig, kapag itinuloy ang ritual, mamamatay silang dalawa ni Albert.
Kinumpirma ito ni Noah. Pinuri ng emperador si Noah at inutusan si Cruz na ipatawag si Henry at magpadala ng mga kawal sa mansyon ni Gilbert para sa agarang investigasyon. Pinauwi si Noah at sinabing iaanunsyo ang gantimpala kalaunan. Nang gabing iyon, inaresto si Gilbert. Nabunyag ang kanyang mga krimen, kabilang ang ilegal na eksperimento kung saan sinubak ang lason sa mga inaliping biktima ng trafficking. Napigilan ang balak niyang patayin ang emperador at agawin ang trono dahil sa babala ni Noah. Gayunman, nakaramdam si Noah na may kulang. Kilala ang emperador na may malawak na impormante, bakit hindi nito alam ang sabuatan? Doon niya napagtanto ang totoo. Inihayag ng emperador na alam na niya ang plano at hindi niya iniinom ang nilasong alak. Muli niyang pinuri si Noah sa malayong pagtanaw. Dahil dito, itinalaga niya si Noah bilang Vice Minister of Military Affairs at Governor General ng unang hukbo, ang Imperial Guard. Nilinaw ng emperador na hindi siya basta babagsak ng walang laban. Nais niyang pamunuan ni Noah ang Imperial Guard upang tulungan siyang pumili ng pinakakarapat-dapat na tagapagmana ng trono.